Masayang araw po, mga ka-PL. Disqualification ng Smartmatic. Ang tanong po ng bayan, matutuloy kaya? Ha? Karamihan po kasi sa mga kababayan natin, gusto nang bumalik sa makalumang halalan, sa makalumang pagboto. Itong tinatawag nga na hybrid election, at ayaw na di umano nila mga ka-PL sa automated election. Ayon po sa kanilang pag-aanalisa, di umano napakadaling dayain po ng dayaan kapag ka automated election gamit po itong mga makina, mga ka-PL, na nilagyan ng kung ano-anong mga SD card na yan. Ngayon, para maliwanagan ho tayo kung matutuloy ba ang disqualification dito sa Smartmatic, ito po ang video. Pahayag po mismo ni George Erwin Garcia, chairperson po ng COMELEC, mga ka-PL. Okay, pero bago ko po simulan, makikisuyo muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag nyo pong kalimutan, palike na rin sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. O ito na po yung video. Panoorin na po natin. Magandang umaga po sa inyo, Chairman George Garcia ng COMELEC. Good morning, sir. Magandang umaga po, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo, alam po namin na pending itong case na ito dyan sa COMELEC ngayon, pero we are forced to ask you kasi pati ho kami ay interesado dito at gusto namin malaman ang development po sa pending case nito pong disqualification against Smartmatic. Alam niyo po, Sir Ted, any moment from now ay maglalabas ang COMELEC ng kanyang desisyon. Kahapon lamang kasi ay siyempre wala po kasing pasok. But natin, basta ilang hinga na lang po, may maglalabas na po kami ng aming pong desisyon sa bagay na yan. Okay. Sir, theoretically po, kapag ho ba mayroong disgusto sa inyo pong desisyon tungkol dito sa disqualifikasyon ng Smartmatic, ano ho ba ang remedyo ng mga hindi ho sasang-ayon sa desisyon? Both sides, no? Kung sino naman po yung hindi papalarin doon sa aming desisyon, makakapunta sa Korte Suprema upang halimbawa kung sakali mang ito ay disqualification, pahintuin yung aming desisyon na maging final and executory. Kung ito naman ay hindi pabor sa disqualification, ay i-filean din kami ng kaso sa Korte Suprema upang imandamos ang Commission on Election. So either side po, pwede naman makapunta sa Korte Suprema. Kaya lamang, ang decision po namin ay magiging penal at executory in 5 days. Opo. Pero ito ho kasing, ito bang Smartmatic na ito ay kasama po sa mga nag-aalok ng renta para po sa gagamitin natin ng mga modern automatic counting machines sa 2025 election? Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, ang deadline po ng pagpa-file ng tinatawag na bidding documents o yung offer na tinatawag ay hanggang December 12 pa lamang. So alam niyo naman po, sa procurement, lalo na sa pamahalaan, naghihintayan kalimitan ang mga suppliers o ang mga contractors at kalimitan yung second or last day ang pagpa-file ng kanilang mga dokumento. O nga po. So, pero itong Smartmatic, technically, ay pwede po silang, meron din silang ganito pong iniaalok na makina. Malalaman po natin yan, Sir Ted, kung sila ay magsasubmit. But in the meantime, as of today, sila ay pwede mag-submit sa Commission on Election. So, ibig sabihin po, kung halimbawa mag-submit kahit na sino mang contractor o supplier, malamang-lamang na meron po silang gusto natin na klase ng makina. Pero hanggang ngayon po, doon sa open bidding ninyo, wala pa hong isinusumiting bid ang Smartmatic tungkol po dito sa inyong rerentahan ng mga makina. Sa ating pong pagkakaalam, as of today, wala pa po. Wala pang, hindi pa po sila nagsasubmit ng kanilang offer o yung documents o bidding documents para mag-participate sa ating procurement. Opo, sige. So, ito nga po at pinag-uusapan na ngayon, ito hong inyong balak nga na hindi na ho bumili, kundi rumenta lamang ng mga makina na gagamitin sa 2025 elections. Ang sinasabi po, dito nga ni Senador Pimentel,
para napakamahal naman ito. 155,000 ang pagrenta sa bawat isa. At ang ating pong rerentahan daw ay 127,000 mahigit na ACMs, no? Ito hong automatic counting machines na ito. Kaya ang total budget na hinihingi ninyo ay halos 20 bilyong piso. Sir Ted, actually po, noong 2021 election, para sa 2022 elections, ang hiningi na po ng COMELEC noon ay 23 billion. 23 billion para makapagrenta ng 107,000 na mga makina makabili at makarenta ng mga 107,000 machine. Ibig sabihin po, 2021-22 elections po iyon. Ngayon po, ang hinihingi natin ay 19.8 billion pesos para po sa 128,000 na makina, lumalabas 155,000 per machine po. At yung pong 2023 na o 2022 elections, ang ino-offer po ng COMELEC at that time ay yung mga makina lamang. Dito po sa ating pong proposal na sa procurement, hindi lamang po yung mga makina, kung hindi kasama po yung other collaterals. Ano po yung other collaterals? Batteries, yung mga external, yung po mga SD cards. Kasama rin po ang lahat ng mga ballot boxes, kasi kasama na rin po ang printing ng mga balota, international certification, at yung pong mga source code review, at iba't iba pang klase ng test. Lahat po yan ay sinama natin, ang tawag po natin dyan, bundled. Binundle po natin, kaya po yung 155,000 Sir Ted, kung tutuusin, ay mas mura, di hamak, kung doon sa makina lamang, kung ikukumpara ng 2021. Pero sir, ito hong renta na ito, ano po, ay mas mas matalinong galaw at desisyon kumpara sa pagbili. Ay, opo, di hamak po, wag po tayo dapat bibili. Kasi pag binili natin, katulad nung nangyari noong 2016, Sir Ted, binili ng COMELEC ang mga makina, ano pong nangyari? Of course, ginamit naman natin na napakailang elections. Kaya lamang po, Sir Ted, alam niyo po kasi ang technology, hindi po ito basta-basta pwedeng baguhin. O ibig sabihin, pagka naluma na, and therefore, wala po halos upgrading. Number 1. Number 2, i-warehouse po ng COMELEC. Number 3, i-maintain ng COMELEC. Yung pong tatlong bagay na yan, pag ginawa ng COMELEC, mas mahal pa po ng doble kapag ito'y ating nilis ang mga makinang yan. Opo, yung nga din po, so between bibili ka o rerenta ka, wala ho naman question nga na mas practical yung rerenta ka na lang, no? Pero, ang sinasabi po ng ilan, pati po ni Senator Amy Marcos ng aming makapanayam, ay mukhang itong disenyo ng mga counting machine na ito, wala nang ibang supplier nito, hango din sa inyong specification, kung hindi Smartmatic lang. Para bagang kayo po ay nagdisenyo daw umano, ang inyong hinahanap ng mga makina, ang tanging mga kapagsusupply ay Smartmatic. Nung pong kami nagkaroon ng tinatawag, Sir Ted, nung market survey na tinatawag, ibig sabihin po, yan po kasi part talaga ng procurement, meron po kaagad na 3 na kumpanya ang nagsabi, kaya namin yung mismo mga makina pong iyan. And therefore, hindi po lumalabas na yung aming terms of reference ay tailor fit sa isang kumpanya sapagkat may mga features po doon na wala sa features ng mga makina ng Smartmatic ng mga nakaraan. Ito po ay talagang improvement, enhancement ng mga dati po natin mga requirement doon sa ating mga makina. Sa inyo bang hinahanap na supplier dito, halos pareho lang ng mga makina na ginamit natin last election? Anong bagong feature dito? Una po, yung katulad halimbawa yung screen, 13-inch screen po ang ating sinasabi, parang isang laptop, Sir Ted, ang screen na naandyan. Hindi po yung katulad dating pagkalit-lit, parang isang card lang na maliit ang size ng screen. Bakit po may 13-inch screen? Upang makita ng mga mismong boboto yung ballot image o yung mismong imahe ng balota na mismong ipinasok po niya. Dati po hindi na ipapakita yan. Number 2 po, meron pa rin po itong resibo na ilalabas, pero meron po siyang feature na kung saan may parang binabarel na para po yung QR code ay pwede ma-count later. At the same time po, 200 millimeters per second ang bilis. Dati po, 70 millimeters per second lang. At the same time po, ay yung mismo makina ay may automatic correction feature. Pag mali ang pagkakalagay ng balota, automatically dapat kinokorek niya. At the same time, sa gabi po, makatapos makapag-send sa lahat. Sir Ted, wala na po tayo ngayon na transparency server na nasa ISEP. Dapat po makakapag-send sa PPCRB, NAMPREL, sa KBP. Kasama na rin po ang
ang yung mga ibang citizens arm. So naka-send to all po siya. At the same time, yung lahat ng mga balota, yung mga ballot images na naipasok sa mismo makina ay maipapakita sa lahat ng watchers back and forth, harapan at yung likod, upang sila mismo manually ma-count nila yung boto kay mayor, yung boto kay governor, upang malaman kung yung na-transmit na result ay yung mismo yung bilang ng mga balota na base sa imahe na naipakita po sa kanila. Mga ka-PL, kayo po ang humusga kung matutuloy ba ang disqualification dito sa Smartmatic. Ayon po sa aking pag-aanalisa, mga ka-PL, nasa 50-50 po ang laban. 50-50 ang laban, baka nga 60-40 pa eh. Diba? Ayon po sa unang sinabi ni George Garcia, mga ka-PL, ito sinulat ko po, ngayong araw, posibleng maglabas po sila ng desisyon kung matutuloy ba ang disqualification o hindi dito sa Smartmatic. At kung sakasakaling anuman ang magiging desisyon o lumabas na desisyon mula sa COMELEC, mga ka-PL, kung disgusto man ng ating mga kababayan, ayaw nila na disqualify o gusto nilang ma-disqualify, maaaring magtungo di umano sa Korte Suprema at sampahan sila ng kaso, reklamo. Para mapag-usapan. Ngayon, tinanong siya ni Ted Filon kung meron na bang bidding na nangyayari. Aniya, mga kapil, napakahaba po ng sinabi niya. Wala pa ha. Maliwanag, wala pang nangyayaring bidding. Pero, sa napansin ko lang sa naging pahayag, mga ka-PL, ni George Garcia. Sa napansin, opinion ko to ha. Mukhang nagugustuhan niya po ang bagong featured nitong bagong o makabagong VCM machine o ACM o whatsoever naman tawag nila dyan. Napakaraming tawag kasi niyan eh. O voting machine na lang. Diba? Napakarami daw ng mga feature na dinagdag. Kung dati, yung screen na nakikita ho natin, di ba, pagka bumoboto tayo, halos kalahati lang nitong cellphone. Maliit pa siguro. Kita-kita naman natin yun, di ba? Sabi niya, kasi laki na daw po ng laptop. Yung screen, no? At makikita yung papel kapag ka pinapasok yung balota. So, nagugustuhan niya. Ibig sabihin, talagang gustong-gusto niya. Kaya tuloy, mga ka-PL, na pag-isip-isip ko na malabo ang desisyon na ma-disqualified, mga ka-PL, itong Smartmatic. At maliban doon sa mga sinabi niya, no, nagkakahalaga ang isa kung aarkilahan o mag-aarkila tayo, 155,000 at namahalan nga si Coco Pimentel, no, na ang hinihingi nilang pondo umaabot po ng 20 billion na kung hindi ako nagkakamali noong una na bumili tayo umabot po ng 23 billion. At higit sa lahat, sabi pa nga nitong mama, bundle na. Hindi tayo bibili kundi aarkila, pero nakamura tayo at bundle na. Pero doon ako kinabahan, mga ka-PL, sa sinabi niya na pati ang SD card. Hindi ang gobyerno ang bibili. Hindi sila, hindi COMELEC ang bibili. No? Kundi magmumula po doon sa kumpanya po ng Smartmatic. Yari tayo dyan. Sana masuring maigi. Yung mga SD card ipakita sa taong bayan kung wala bang laman. Yun lang naman ang gusto ng taong bayan. Kasi hindi maiaalis sa haka-haka kaisipan ng ating mga kababayan na baka pagdating ng SD card o SD card, nandun na yung pangalan ni Lenlen. Ba't nadama si Lenlen? Di ba? Hindi. Baka lang
Di ba? Alam niyo naman po yung ating mga kababayan, mapaglaro po ang pag-iisip. At Diyos ko naman, sa panahong ito, teknolohiya, napakadali na lamang po. Ano ho sa palagay ninyo mga ka-PL? Ang tanong, matutuloy kaya ang disqualification ng Smartmatic o hindi? Paki-comment. Hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat. Mag-ingat kayong lagi. Be blessed.